Sa paanan ng bundok makiling kung saan ang mga puno ay tila mga dambuhalang nilalang na nagbabantay sa bawat kilos ng mga tao, nakatayo ang isang maliit at payak na barong-barong. Gawa ito sa kawayan, yero at mga lumang tabla, at sa loob nito ay nananahan ang isang pamilyang puno ng pagmamahalan, sina Leonardo, Hilda at ang kanilang dalawang anak na sina Nino at Ninya. Sa paningin ng mga kapitbahay, sila ay isang karaniwang pamilya lamang. Si Leonardo ay kilala bilang masipag na mangangahoy at mangingisda, habang si Hilda naman ay isang mabuting may bahay at ina. Wala silang kayamanan at madalas ay kapos pa sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay itinuturing na pinakamasayang pamilya sa nayon. Ang tawanan nila sa gabi ay umaalingaw hanggang sa labas ng kanilang bahay, at ang init ng kanilang pagmamahalan ay tila nakapagpapapawi ng lamig ng hangin na galing sa gubat. Ngunit may isang lihim na tagos sa likod ng matatamis na ngiti ni Leonardo. Siya ay hindi isang simpleng tao lamang. Siya ay si Haring Leonardo, ang hari ng mga engkanto, makapangyarihan, iginagalang at kinatatakutan ng lahat ng nilalang sa ilalim ng lupa at sa itaas ng mga puno. Ang kanyang kaharian ay nasa ilalim ng lupa, puno ng ginto, pilak at mga hiyas na hindi matatagpuan sa mundong ibabaw. Ngunit tinalikuran niya ang lahat ng ito, ang kanyang trono at ang kanyang kapangyarihan, dahil sa isang dahilan lamang, ang pag-ibig niya kay Hilda. Nakita niya si Hilda noong ito ay dalaga pa habang kumukuha ng tubig sa sapa. Sa unang tingin pa lamang, nabihag nito ang kanyang puso. Ang kagandahan ni Hilda ay hindi lamang sa panlabas, kundi sa kabutihan ng kanyang kalooban. Isang bagay na hindi nakita ni Leonardo sa sinumang babaeng engkanto. Dahil dito, itinago niya ang kanyang tunay na anyo, nag-anyong tao at lumapit sa dalaga. Mula sa pagiging magkakilala, naging magkaibigan, hanggang sa umabot sa wagas na pag-ibig. Nagpakasal sila at biniyayaan ng dalawang anak, mga batang may makikinang na mata at kakaibang lakas, pamana ng dugo ng kanilang ama. Ngunit sa mundo ng mga engkanto, may batas na hindi dapat nilalabag. Bawal ang pakikipag-ugnayan at pag-iibigan ng engkanto at tao. At higit sa lahat, mayroong nakatakda para kay Leonardo. Siya ay pinagkasundo na kay Marikit, ang prinsesa ng kadiliman at ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang engkanto sa kanilang lahi. Sila ay inaasahang magkakaisa upang pamunuan ng lahat ng nilalang sa ilalim ng lupa. Ngunit nang umalis si Leonardo at hindi na bumalik, ang puso ni Marikit ay napuno ng matinding galit, inggit at puot na walang kapantay. Ilang taon siyang naghanap. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga tauhan at ang lahat ng kanyang mga anino upang matunto ng lalaking nagwasak sa kanyang dangal at sa kanyang puso. Hanggang sa isang gabing madilim kung saan ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang mga kulog ay tila galit na humahampas sa langit. Sa wakas, natagpuan na niya sila. 12 ng gabi, ang hangin ay biglang lumamig ng sobra, tila magaling sa pinakamalalim na hukay ng lupa. Ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na umuungol ng malungkot at takot. At ang mga kuliglig ay biglang tumahimik na parang nagtago sa kung saan. Gising si Leonardo. Bago pa man marinig ang mga yapak o makita ang sinuman, naramdaman na niya ang pamilyar ngunit nakakapangilabot na presensya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabing panganib ang paparating. Bumangon siya ng dahan-dahan at tiningnan ng kanyang asawa at mga anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang puso ay kumirot. Alam niyang ang payapang buhay na kanilang tinamasa sa loob ng maraming taon ay magwawakas na sa gabing ito. Biglang kumaluskos ang mga dahon sa labas. Isang tunog na hindi gawa ng hangin kundi ng mabibigat at mabilis na mga yabag. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Siya ay nakasuot ng damit na kasing itim ng gabi, at ang kanyang buhok ay mahaba at kulay itim na parang uling, at ang kanyang muka ay napakaganda, ngunit ang kagandahang iyon ay puno ng puot at galit na nakakapangpahina ng loob. Ang kanyang mga mata ay kulay pula, nagniningning tulad ng baga ng apoy, at ang kanyang paligid ay umiikot ang mga kapal na usok na may amoy na nabubulok ng halaman at lupa. Si Marikit, nakatayo siya sa harap ng maliit na bintana ng bahay na gawa sa yero at kawayan.
Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay tumatago sa dingding at umuugong sa loob ng isipan ni Leonardo at Hilda. Isang tinig na parang daang-daang bulong na pinagsama-sama. Leonardo, o dapat ba kitang tawaging tao na lamang? Sabi ni Marikit habang nakangisi ng nakakatakot. Ang tagal kitang hinanap. Nagtago ka rito? Sa gitna ng mga maruruming nilalang na tinatawag mong mga kapwa-tao? Tinalikuran mo ang iyong kaharian, ang iyong kapangyarihan at ang iyong itinakdang asawa para lamang sa babaeng ito? Nagising si Hilda dahil sa kakaibang pakiramdam. Nang makita niya ang babae sa bintana, napaatras siya at niyakap ng mahigpit ang kanilang mga anak. Naintindihan na ni Leonardo na wala ng pagtatago pa. Lumapit siya kay Hilda, hinawakan ang kamay nito, at sa sandaling iyon, tinanggal niya ang anting-anting na nagtatago ng kanyang tunay na anyo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanyang balat ay kumislap at nagkaroon ng kakaibang liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging kulay ginto at matalas, at ang hangin sa loob ng bahay ay umikot ng mabilis. Ang kanyang tunay na anyo ay lumitaw, ang makapangyarihang hari ng mga engkanto. Patawarin mo ko, Hilda. Mahina, ngunit mariing sabi ni Leonardo habang nakatingin sa kanyang asawa na puno ng gulat at takot. Hindi ko ito sinabi sa'yo dahil ayokong matakot ka o lumayo sa akin. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Pero ngayon, kailangan mong malaman ang lahat. Ang babaeng nasa labas, si Marikit siya. Siya ang dapat sana ay naging asawa ko. At dahil tinalikuran ko siya para sa'yo, hindi niya tayo titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang nais. Si Marikit ay humalakhak, isang halakhak na parang basag na salamin na nagbabanggaan sa katahimikan ng gabi. Tama, dapat ay ako ang reyna. Dapat ay ako ang katabi mo sa trono. Pero dahil sa babaeng yan, isang walang kwentang tao, iniwan mo ko na parang basura. Nangako ako sa sarili ko, Leonardo, habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi kayo magiging masaya. Ang bawat sandali ng buhay niyo ay gagawin kong impyerno. Ang bawat galak ay papalitan ko ng hapde at dugo. Itigil mo na to, Marikit, sigaw ni Leonardo at ang kanyang tinig ay dumadagongdong na parang kulog. Wala na akong pakialam sa kaharian o sa kapangyarihan ko. Ang tanging hiling ko lang ay ang katahimikan para sa aking pamilya. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos, huwag mo silang idamay. Hindi! Sigaw pabalik ni Marikit at ang lupa sa paligid ay dumanig. Ang sakit na naramdaman ko, ang pag-iwan mo sa akin, pagbabayaran ninyo ito ng dugo. Hindi lang ikaw ang papatayin ko, kundi pati ang babaeng iyong inibig at ang mga supling na ipinanganak ninyo sa bawal na pag-iibigan. Silang mga kalahok dugo, hindi sila dapat nabubuhay sa mundong ito. Itinaas ni Marikit ang kanyang kanang kamay at mula sa dilim, daan-daang mga anino ang lumabas mula sa mga puno at mula sa ilalim ng lupa. Ang mga ito ay mga engkanto, mga kawal na sakim sa dugo, may matatalim na kuko na parang mga karayom, mahabang pangil at mga mata na kulay berde at nakakatakot. Ang hangin ay nabahira ng masangsang na amoy na nabubulok na karne at lason. Salakayin! Utos ni Marikit. Wasakin ninyo ang lahat, walang matitirang buhay. Nagsimula ang kaguluhan. Ang payak na bahay na gawa sa kawayan ay naging larangan ng madugong labanan. Sa unang pagsalakay, sumugod ang mga kawal ni Marikit gamit ang kanilang mga matatalim na kuko. Ang mga dingding ng bahay ay agad na napunit at nabutas. Ang mga yero ay lumipad palayo at ang dilim ay biglang tumago sa bawat sulok. Ang mga sigawan ng mga nilalang ay humalo sa iyak at takot ni Nino at Ninya. Si Leonardo ay tumayo sa harapan ng kanyang pamilya. Ang kanyang katawan ay naging pananggalang. Sa bawat paghampas ng mga kaaway, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Mula sa kanyang mga palad ay lumalabas ang mga alon ng enerhiya, kulay asol at puting liwanag na nagpapabagsak at nagsusunog sa sinumang engkantong makakalapit. Ang bawat pagbagsak ng mga kaaway ay nagiiwan ng maitim at nakakapinsalang likido na tumutulo sa lupa at sumusunog sa damo at lupa. Lumayo kayo! Sigaw ni Leonardo habang humahampas ng walang humpay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kahit natalikuran ko ang aking kaharian,
Hindi ko pa rin kayo hahayaang saktan ng aking mga minamahal. Ngunit napakarami nila, tulad ng mga langaw na hindi mawaksi. Patuloy silang sumusugod mula sa dilim, at higit sa lahat, naroon si Marikit na nakatayo sa gitna. Hawak ang kanyang mahabang kawit na gawa sa buto ng mga sinaunang nilalang, at patuloy na nagpapadala ng mga sumpa at lason. Si Hilda, bagamat tao lamang at nanginginig sa takot, ay hindi nagpadala sa panghihina ng loob. Kinuha niya ang matalim na itak na nakasabit sa poste ng bahay, isang sandatang pang-araw-araw na gamit lamang. Ngunit sa gabing iyon ay naging sandata ng kanyang buhay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 2 anak at dinala sila sa pinakaloob ng bahagi ng bahay, sa ilalim ng maliit na mesa. "Huwag kayong aalis dito," utos ni Hilda sa mga anak. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit matatag. "Kahit ano pang mangyari, huwag kayong aalis sa pwestong ito. Nandito lang kami ng ama nyo. Poprotektahan namin kayo." Lumaban si Hilda nang may isang engkanto na nakalusot sa depensa ni Leonardo at lumapit na may nakabukang pangil upang kagatin ang leeg ng kanyang mga anak. Walang pag-aalinlangang sumugod si Hilda. Buong lakas niyang itinarak ang itak sa katawan ng nilalang. Sumigaw ang engkanto ng nakabibinging tinig habang tumatalsik ang itim at mainit na dugo sa muka at katawan ni Hilda. Ang dugo ay nakakapaso at naramdaman niya ang hapdi sa kanyang balat, ngunit hindi siya umatras. Hinugot niya ang itak at muling humataw sa sino mang nagtatangkang lumapit. "Hilda, umatras ka! Mapanganib ang dugo nila!" Sigaw ni Leonardo habang patuloy na nilalabanan ng daang-daang sumasalakay. Ang kanyang katawan ay puno na ng mga sugat, malalalim na hiwa mula sa mga kuko ng mga engkanto. Ang kanyang dugo ay kulay pilak at kumikinang habang tumutulo, at bawat patak nito ay nagdudulot ng pagyugyog sa lupa. "Hindi, Leonardo!" Sigaw pabalik ni Hilda habang pinupunasan ng dugo sa kanyang muka. "Magkasama tayo sa saya. Magkasama rin tayo sa labang ito. Hindi ako tatayo lang habang pinapatay nila ang pamilya ko." Lalong nagalit si Marikit nang makita niyang lumalaban ng isang tao, isang nilalang na itinuturing niyang mababa at walang halaga. "Kawawa kayo," tawa ni Marikit na puno ng puot. "Tingnan mo ang sarili mo, Leonardo. Ang makapangyarihang hari, bumaba sa antas ng mga tao, at ngayon ay pinagtatanggol ang mga tao gamit ang sarili niyang buhay. Wala kang laban sa akin. Ako ang may hawak ng sumpa ng lupa at ng kadiliman." Itinaas ni Marikit ang kanyang kawit at itinutok kay Leonardo. Isang makapal na ulap ng itim na usok ang lumabas mula rito at mabilis na tumungo kay Leonardo. Hindi ito naiwasan ng hari. Tumama ito sa kanyang dibdib at narinig ang pagbasag ng kanyang mga buto. Tumalsik si Leonardo ng ilang metro ang layo at bumagsak sa gitna ng madilim na gubat. "Ama!" sigaw ni Nino at Ninya. Agad na tumakbo si Hilda patungo sa kanyang asawa, habang ang mga kaaway ay papalapit na muli. Si Leonardo ay hirap na huminga. Ang kanyang katawan ay halos basagin na ng lakas ng sumpa ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo. "Umalis na kayo, Hilda. Dalhin mo ang mga bata. Tumakas na kayo," bulong ni Leonardo habang lumuluha. "Hindi. Hindi kita iiwan," umiiyak na sagot ni Hilda habang hawak ang mukha ng asawa. "Kung mamamatay ka dito, dito rin ako mamamatay kasama mo." Ang mga salitang iyon ay umabot sa kabuturan ng puso ni Leonardo. Sa kabila ng matinding sakit at paghina, muling sumigla ang kanyang diwa. Ang wagas na pagmamahal ni Hilda ang naging mitya upang buhayin ang natitira pa niyang kapangyarihan. Ang kapangyarihang matagal na niyang itinago at hindi kailanman ginamit. Dahil ito ay hango sa wagas na pag-ibig at handog ng sariling buhay. Tumayo si Leonardo. Kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod at tumutulo ang pilak niyang mga dugo sa lupa, ang kanyang mga mata ay muling nangningning, mas maliwanag at mas matalas kesa sa dati. Ang hangin sa paligid ay biglang huminto. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw, at tila ang buong kalikasan ay naghihintay sa kanyang gagawin. "Mali ka, Marikit," mariing sabi ni Leonardo. Ang kanyang tinig ay umuugong sa bawat sulok ng gubat. "Akala mo kahinaan ang pag-ibig ko sa kanila? Akala mo kahinaan ang pagiging mapagmahal? Ito ang pinakamalakas na puwersa sa lahat.
mas matimbang kaysa sa kapangyarihan ng kadiliman, mas matibay kaysa sa anumang bakal, at mas walang hanggan kaysa sa buhay ng sinumang engkanto. Itinaas ni Leonardo ang kanyang dalawang kamay, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang kumikinang na liwanag, kulay ginto at puti na tila araw na sumisikat sa gitna ng gabi. Ang liwanag na ito ay nakakapagbulag para sa mga nilalang ng dilim. Ang mga kawal ni Marikit na sumusugod ay sumisigaw sa matinding hapde habang natutunaw sila ng liwanag. Nagiging abo bago pa man sila makalapit. Napapikit at napaatras si Marikit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang takot. Ang kanyang itim na usok at lason ay tinaboy at nilisan ng liwanag na nagmumula sa dating kasintahan. Hindi, imposible ito, sigaw ni Marikit habang tinatakpan ng kanyang muka. Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Tao lang ang kasama mo. Tao lang ang minahal mo. Dahil sa kanila ko nahanap ang tunay na dahilan ng pamumuhay. Sagot ni Leonardo habang dahan-dahang lumalapit. Handa akong isakripisyo ang lahat, ang aking trono, ang aking kapangyarihan, at maging ang aking sariling pag-iral. Makamtan lamang nila ang kalayaan at kapayapaan. Sa isang iglap, ibinuhos ni Leonardo ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay naging dalisay na enerhiya. Isang higanteng alon ng liwanag na humampas ng diretsahan kay Marikit. Ang pagsabog ay umugong hanggang sa malalayong bayan. Gumising ang mga tao mula sa kanilang pagtulog at nagdulot ng pagyanig ng lupa na parang malakas na lindol. Nang humupa ang alikabok at liwanag, nakita nila si Marikit na nakaluhod sa lupa. Ang kanyang magandang anyo ay napalitan ng pangit at lantang muka. Ang parusa sa pagkakaroon ng pusong puno ng pot at inggit. Ang kanyang kapangyarihan ay humina at wala na siyang kakayahang magpadala ng mga kawal o gumawa ng malalakas na sumpa. Si Leonardo naman ay nakatayo sa tabi ni Hilda at ng mga bata, ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga kamay ay nagiging usok at liwanag. Ang kanyang katawan ay lumiliit at humahalo sa hangin. Ang kanyang ginawang kapangyarihan ay kapalit ng kanyang sariling buhay at pagkatao bilang engkanto. Leonardo? Umiiyak na niyakap siya ni Hilda ng mahigpit. Wag mo kami iwan. Nakaya natin ang lahat, kaya pa natin ito. Hinahaplos ni Leonardo ang pisngi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi na mahawakan ng balat ni Hilda. Gumiti siya ng malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Mahal ko, ito lang ang paraan. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan habang ako ay nabubuhay at may kapangyarihan. Ang mundo ng mga engkanto at mundo ng mga tao ay hindi pwedeng pag-isahin. Ngayong pinahina ko si Marikit, hindi na niya ako kayang saktan ng tuluyan. Mabubuhay kayo ng mapayapa at mananatili ako sa tabi niyo, hindi na bilang tao, hindi na bilang hari, kundi bilang hangin, bilang liwanag, bilang bahagi ng bawat puno at tubig na inyong nakikita. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak na nanginginig sa takot at lungkot. Ninyo, Ninya, kayo ay espesyal. Taglay ninyo ang puso ng tao at dugo ng engkanto. Gamitin ninyo ito sa kabutihan. Mahalin ninyo ang inyong ina at protektahan niyo ang isa't isa. Mahal na mahal kayo ng inyong ama. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Lumingon siya muli kay Marikit na nakatingin sa kanya na may halong galit at matinding kalungkutan. Marikit, patawad kung sinaktan kita sa pamamagitan ng paglisan. Ngunit hindi mo mapipilit ang pagmamahal kung wala ito sa puso ko. Ang puot na nasa puso mo ang siyang sumira sa'yo, hindi ako. Palayain mo ang iyong sarili mula sa galit dahil wala ka ng laban. Ang pag-ibig ay laging mananaig sa dulo. Umiling si Marikit, ang kanyang boses ay garalgal at basag. Hindi pa ito tapos. Kahit maging anino na lang ako, kahit wala na akong kapangyarihan, hindi ko kayo patatawarin. Ang alaala ng gabing ito, ang takot at dugo, dadalhin ninyo ito habang buhay. Ako ay mananatili sa dilim, naghihintay, nagmamasid. Hindi kayo magiging payapa dahil alam ninyong nandito pa rin ako, buhay ang galit ko. At sa huling hininga ni Leonardo, ang kanyang buong katawan ay naglaho at naging isang banayad na simoy ng hangin na yumakap sa buong pamilya, nag-iwan ng init at kapayapaan.
Naiwan sina Hilda, Ninyo at Ninya sa gitna ng wasak na bahay. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ang bigat nito. Ang bahay na dating puno ng tawanan ay sira-sira. Ang lupa ay nababad sa dugo ng tao at engkanto. At ang alaala na madugong labanan ay nakaukit na habang buhay sa kanilang isipan. Dahan-dahang tumayo si Hilda. Inalalayan ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa paligid, sa dilim ng gubat kung saan nakatago pa rin si Marikit, na naglaho rin sa dilim ngunit nangakong mananatili bilang anino ng kanilang buhay. Alam ni Hilda na tama ang sinabi ni Marikit. Hindi pa tapos ang lahat. Wala nang matinding labanan at mga espada, ngunit nagsimula na ang mas mahabang laban. Ang laban sa takot, sa mga anino at sa mga bulong sa gabi. Umalis sila sa lugar na iyon kinabukasan, bitbit ang mga gamit at ang mabibigat na alaala. Ngunit saan man sila magpunta, alam nilang nakatanaw pa rin si Marikit. Sa bawat lamig ng hangin, sa bawat kakaibang anino sa gabi, sa bawat bulong ng parang tumatawag na pangalan nila, nandun ang paalala ng isang pagmamahal na naging puot at isang sumpang walang katapusan. Dahil sa mundong iyon, kapag ang engkanto at tao ay naghalo, ang bunga ay hindi lamang pag-ibig at saya, kundi isang kwentong puno ng dugo, takot at nakakapangilabot na katotohanan na ang ilang galit ay hindi kailanman namamatay at ang ilang anino ay hindi kailanman naglalaho. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!